Isipin mo to. Binigyan ka ng pinakamalaking misyon sa buhay mo. Isang malinaw na layunin kung saan mararamdaman mong parang nandito ka para baguhin yung mundo. Aha. Ang inaasahan mo siguro tulad ng marami sa atin, isang grandiosong entablado, palakpakan ng mga tao, at isang napakalinaw na mapa kung ano yung mga susunod mong hakbang. Siyempre, gusto natin yung spotlight agad eh. 'Di ba? Pero paano kung sa halip na red carpet, ang ibigay sa'yo ay isang lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo? Isang sitwasyon kung saan napakadilim, napakatahimik, at parang pakiramdam mo nakalimutan ka na ng mundo? Nakakatakot yan. Makakaya mo ba? O susuko ka kasi walang nakakakita sa mga ginagawa mo? Kasi ngayon, sa malalimang paghihimay natin, titingnan natin yung isang napakayaman na text tungkol sa pamumuno at pagtawag, yung From Calling to Continuation. At hindi ito tungkol sa kung paano sumikat para sa'yo na nakikinig. Oo, hindi ito para dumami followers mo. Ang tatalakayin natin dito, yung malaking krisis na nakikita sa text. Kasi karamihan ng tao, hindi naman sila nabibigo dahil hindi nila narinig yung calling nila. Nabibigo sila kasi inaakala nilang yung calling ay isang destinasyon. Parang isang title. Eksakto. Isang titulo o parang promotion na nakukuha sa publiko. Pero ang totoo, isa siyang pang-araw-araw na paglalakbay ng pagsuko. Right. So, saan nga ba talaga nagsisimula yung totoong pamumuno at epekto sa mundo? Kasi bago tayo mag-isip kung paano dumami o mag-iwan ng legasiya, kailangan muna nating unawain kung saan tayo unang hinuhubog. Diyan papasok yung konsepto ng the hidden season. Kasi bago magbigay ang Diyos ng pampublikong otoridad, bumubuo muna siya ng pribadong lalim. Ito yung tinatawag sa text na paglipat from shadow to shepherd. Mula anino patungong pastol. Oo. Kasi yung kultura natin ngayon, grabe yung focus sa visibility, di ba? Kung sino yung lagi nakikita sa social media. Pero yung tunay na kaharian, nabubuo yan sa obscurity o yung pagiging tago. Okay, himayin natin to. Bakit kailangan sa tago? Tingnan mo yung mga examples sa text. Si Moses, hindi siya agad binigyan ng bansa para pamunuan. Dinala muna siya sa Midian para mag-alaga ng tupa. Mula sa pagiging prinsipe sa Egypt. Oo, prinsipe siya sanay mag-utos. Kaya kailangan siyang dalhin sa disyerto para alisin yung ilusyon ng kapangyarihan ng Ehipto. Wait, ilang taon siya doon? 4 na dekada yata yon, di ba? 4 na dekada. 40 taon na walang nakakakita sa kanya. Tapos si David din, pinahira ng langis bilang hari habang nasa pastulan. Matagal bago siya naging tanyag. Nakipaglaban siya sa leon at oso. Na walang audience, walang pumapalakpak. Walang nagvi-video para i-post online. Kahit si Jesus, gumugogol ng maraming taon ng pananahimik sa Nazareth bago siya nagturo sa publiko. Alam mo, para tong kawayan. Pamilyar ka ba dun sa pagtubo ng kawayan? Paano ba yon? Kasi kapag nagtanim ka ng kawayan, sa unang ilang taon, wala kang makikitang tumutubo sa ibabaw ng lupa. Tahimik lang. Oo, sa ilalim lang yung action. Oo, nagpapalalim at nagpapatibay siya ng ugat sa ilalim ng lupa. Walang nakakakita sa proseso, pero kung wala yun, biglang tutumba siya agad kapag humaba na siya pataas. Napakagandang analogy niyan. Kailangan yung hidden work para sa strong foundation. Pero teka, kailangan ko i-pushback yan ng konti. Lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi ba ang pagiging tago o hidden ay nangangahulugang na pag-iiwanan ka na ng panahon at ng mga kasabayan mo? Yung fear of missing out? Oo, FOMO. Paano mo malalaman kung hinuhubog ka lang sa dilim o sadyang nakalimutan ka na ng boss mo o ng mundo? Ang nakakamangha rito, at ito yung lagi kong sinasabi, ang kalabuan o obscurity. Yan ang mismong paaralan ng pagsunod. Paaralan ng pagsunod? Oo, nasusubok dito kung maglilingkod ka ba kahit walang pumapalakpak sa'yo. Kasi kung ginagawa mo lang yung tama dahil may nakatingin, hindi ka leader. Performer ka. Grabe yon, performer ka, hindi leader. So, kung yung nakatagong panahon yung naguhubog sa atin, kailan tayo dapat humakbang palabas? Yan ang magandang tanong. Kailangan ba perpekto at handang-handa na tayo bago tayo mag-oo sa isang malaking opportunity? Dito marami nagkakamali. Kasi ayon sa text, ang pamumuno ay hindi nakadepende sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging available. Available, laging handang tumugon.
Oo, tingnan mo yung mga tinawag si Gideon, nagtatago siya sa wine press, nang tawagin siyang mighty man of valor, natatakot siya eh. Duwag yung actions niya pero tinawag siyang magiting na mandirigma. Tapos si Jeremias, idinahilan niya yung kabataan niya, bata pa raw siya. Si Pedro, nako, pabigla-bigla at nagtago pa nga pagkatapos magkamali. Denied Jesus 3 times. Oo, pero siya pa rin yung ginamit na pundasyon. At si Pablo na dating taga-usig ng iglesia. Namamatay tao siya practically. Dito magiging sobrang interesante ang usapan natin. Kasi napakarami sa atin, lalo na ikaw na nakikinig ngayon. Baka naghihintay ka ng perfectong timing. Parating waiting for the stars to align. Di ba? Gusto natin perfecto yung kahandaan. Nakapasa na sa lahat ng tests, may degrees na. Pero ayon sa binabasa natin, God calls the available. Yung mga nandyan at handang sumubok. Exactly. Teka ulit, hindi ba delikado yan? Parang irresponsable na tanggapin ng isang pamumuno kung alam mong hindi ka pa talaga qualified o handa? Hindi ba masisira mo yung team mo niyan? Valid yung fear na yan, pero sinasabi sa text na madalas tayong tinatawag habang hindi pa tayo handa dahil at pakinggan mo to ng mabuti, ang kahandaan ay nabubuo habang sumusunod ka, hindi bago ka sumunod. Wow! Nabubuo habang sumusunod? Oo, kasi yung pag-alinglangan natin, yung hesitation, minsan hindi yan tanda ng karunungan. Pagbabalat kayo lang yan ng takot. Takot tayong magkamali sa harap ng ibang tao. So, kailangan talagang humakbang kahit natatakot at kaya pala mahalaga yung paghakbang ng may takot kasi kang puro ka lang aral at walang gawa, walang totoong pagbabago, di ba? Dito tayo dadali ng teksto sa panganib ng pagkakaroon ng maraming kaalaman na hindi isinasabuhay. Ito yung tinatawag na pagkakaiba ng consuming truth at applying truth. Madali lang magkonsume, makinig ng podcast, magbasa ng libro. Oo, ang dami nating alamin theory. Pero may babala sa Santiago chapter 1 verse 22 tungkol sa pagiging tagapakinig lamang. Parang daw itong taong tumitingin sa salamin. Oo, familiar yan. Nakikita niya yung itsura niya, pero pagtalikod niya, nakakalimutan niya agad kung ano yung nakita niya. Wala siyang ginawa para ayusin yung dumi sa mukha niya. Meron ding talinghaga si Jesus tungkol dyan, di ba? Yung dalawang bahay. Oo, yung isa itinayo sa bato, yung isa sa buhangin. Ang pagkakaiba nila, hindi sa kung sino yung nakarinig ng katotohanan. Kasi pareho naman silang nakarinig eh. So both naririnig yung truth. Pareho nilang alam yung aral, pero yung isa sumunod at nagsabuhay nito, yung isa puro dinig lang. Kaya nung bumagyo, gumuho yung sa buhangin. Ibig sabihin, ang intellectualized faith o purong teologya, parang pagiging magaling na swimmer sa libro lang. Swimmer sa libro. Oo. Alam mo lahat ng strokes, memorized mo yung breathing techniques sa teorya, pero kung hindi ka naman tumatalon sa tubig para iligtas yung nalulunod, ano ang silbi ng galing mo? Wala. Useless yung theories mo. At kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, ito yung tinatawag sa teksto na incarnational discipleship. Incarnational discipleship. Ang katotohanan ay dapat magkaroon ng laman at buto sa pang-araw-araw na buhay mo, hindi pwedeng sa isip lang. Paano yan in practice? Diyan papasok kung paano ka magpatawad. Paano ka maglingkod? Paano mo tinatrato yung ibang tao, lalo na yung mga taong mahirap mahalin? Okay, so kapag tumalon ka na sa tubig, kumbaga kapag pinili mong isabuhay yung katotohanan at naging leader ka na, ano yung magiging estilo mo? Kasi dito natin pag-uusapan yung puso ng isang pastol. Dito nagkakaroon ng malaking kontrast sa text. Inihambing niya yung dalawang mukha ng pamumuno. Yung makamundong pamumuno, nakatuuyan sa pamamahala at pagkontrol, yung the boss mentality. It's all about power. Oo, pero yung biblical na pamumuno, nakatuon ito sa pagpapastol at pag-aalaga. May matinding galit nga ang Diyos sa Ezekiel 34 laban sa mga false shepherds eh. Ano yung ginagawa ng mga false shepherds? Neto, Pinapakainan lang nila yung sarili nila, kumukuha nila yung balahibo ng tupa para umasenso, tapos pinapabayaan nila yung mga mahihina at sugatan. Ginagamit nila yung mga tao para sa sariling ahenda. grabe.
Parang corporate ladder minsan, inaapakan yung nasa ilalim. Totoo yan. Tapos, i-contrast mo to sa Juan 13. Dito ibinaba ni Jesus yung kanyang sarili upang hugasan yung maruruming paa ng kanyang mga disipulo. Gamit yung palanggana at tuwalya. Ipinakita niya na ang pinakadakila ay yung unang naglilingkod, the towel and the crown. Minsan, mas pinipili natin yung corona, pero ang hinihingi is yung tuwalya. Kaya din ba sa awit 23, yung pamosong Psalm 23, yung pastor nasa Valley of the Shadow of Death? Eksakto. Kasi yung pastor, hindi lang siya nagtuturo mula sa malayo. Hindi siya nakatayo sa bundok, tapos isisigaw, dun kayo dumaan. Hindi ganun. Naglalakad siya kasama ng kawan niya sa mismong lambak. Ibig sabihin, ang pamumuno, hindi yan lisensya para paglingkuran ka. Isa yang paanyaya para mag-alay ng sarili. Para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, pinapangunahan mo ba yung mga tao para lang sa sarili mong vision? O tinitignan mo sila bilang mga kaluluwang ipinagkatiwala sa iyo? Napakabigat na tanong yan. Kasi kung ang layunin natin ay maglingkod ng may puso ng pastol, paano mo malalaman kung nagtatagumpay ka? Do we just look at the numbers? Ang sagot ng teksto, hindi sa dami ng tao nasusukat yan. Nasusukat yan sa pagpapatuloy ng legasya. Dito na papasok yung pinakamahalagang konsepto natin, ang pagkakaiba ng addition at multiplication. Pagdaragdag laban sa pagpaparami. Paano nagkaiba yung dalawa? Yung addition, nakadepende yan sa isang sikat na leader. Umaakit lang siya ng mga consumers. Yung mga taong gusto lang makinig. Oo, tagatanggap lang. Pero yung multiplication, bumubuo ito ng mga disipulo na nakakabuo rin ng ibang disipulo. Tingnan mo yung 2 Timothy 2:2. Makikita mo doon yung 4 na henerasyon ng pagpapasa ng pananampalataya. Paano yung linya niyan? Nagsimula kay Pablo, ipinasa niya kay Timoteo. Tapos sabi niya kay Timoteo, ipasa mo sa mga faithful men. At itong mga faithful men na ito, ipapasa rin sa iba. 4 generations yon. Alam mo, para mas magets natin to, may kwento sa text tungkol sa dalawang may-ari ng taniman ng mansanas. Di ba? Oo, yung dalawang orchard owners. Kasi yung unang may-ari, minadali niya eh. Pinuwersa niya yung mga puno para magmukhang maganda agad. Maraming bunga. Ginamitan siguro ng mga shortcut para instant yung resulta. Oo, pero humantong sa mahinang ugat. Tapos dumating yung bagyo, tumba lahat. Habang yung pangalamang magsasaka at inalagaan niya yung lupa, nagprune siya, pinutol niya yung mga maling sanga kahit masakit, naging matiyaga siya. Mas mabagal sa simula, di ba? Oo, mabagal. Pero nagbunga ng mas matibay at pangmatagalang puno na makakayanan yung pinakamalakas na bagyo. Nagmultiply ng tama. Milya o sa komunidad. Hindi yan gaano karami ang nakikinig sa akin ngayon. Hindi yan about the likes or followers. Ang totoong tanong, sino yung sinasanayin ko na kayang gawin ito kapag wala na ako? Ang tanong kasi ng kaharian ay, can this outlast its founder? Kaya ba itong magpatuloy kahit wala na yung nagpasimula? Nakakakilabot yung tanong na yan. Nagdulot ito ng isang malaking evaluation sa sarili natin. Paano ba tayo gumagawa ng mga leader? Namumuhunan ba tayo sa buhay ng iba? O nakatutok lang tayo sa sarili nating tagumpay at kasikatan? Masyadong maraming insights na kailangan i-digest. So, balikan natin yung naging paglalakbay natin. Nag-umpisa tayo sa pagtanggap ng kahalagahan ng hidden season, doon sa dilim kung saan tayo unang hinuhubog. Tama. Tapos, yung pag-oo kahit hindi pa tayo perpektong handa, kasi yung kahandaan nabubuo habang sumusunod. Availability over ability. Tapos yung pagsasabuhay ng katotohanan, hindi lang tayo dapat matalino sa teorya. Tapos yung pagiging pinunong naghuhugas ng paa, gamit ang tualya at palanggana hanggang sa pagpapasa ng baton sa susunod na henerasyon para mag-multiply. Ang dami nating na-cover. At yung pinaka-bottom line talaga is yung calling, hindi siya event. Isa siyang pagpapatuloy. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Kailangan mo lang maging available at tapat. Napakaganda. Ngayon, bago tayo magtapos, meron ka bang huling mensahe o mapanghamong kaisipan na pwede mong iwan para sa tagapakinig natin?
Meron akong isang katanungan na hindi direktang tinalakay sa text. Pero dito rin humahantong lahat. Habang pinag-iisipan mo ang lahat ng ito, isipin mo to, paano kung yung taong nakatakdang magpatuloy ng legasya mo at magkakaroon ng pinakamalaking epekto sa mundo, ay ang mismong taong kasalukuyang mong binabaliwala? Wait, binabaliwala? Oo, kasi baka tulad ni David nung bata pa siya, nasa sarili pa siyang nakatagong panahon at mukha pang hindi handa sa paningin mo. Baka oras na para lumingon ka at hanapin siya at simulang ipasa yung baton. Wow! Isang malaking sampalyo na. Baka nandyan lang sa tabi natin yung susunod na leader na kailangan nating hubugin. Kailangan lang nating buksan yung mga mata natin. Kaya sa iyo na nagikinig, ang hamon namin ay simulan na ang pagbuo ng legasiyang magmumultiply sa sarili mong buhay. Maging handang humawak ng tuwalya at hanapin ang iyong tagapagpatuloy. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsusuri, maraming salamat sa pagsama sa amin.